So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang magbigay ulit sa inyo ng ilang dagdag kaalaman and tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time, ngayong gabi mga kamamay, ang magiging topic natin is napakaganda. So mga bagay na kailangan mong gawin upang mag-message sa'yo ang isang lalaki. Okay? So, kung gusto mo yung ganyang klase ng topic o yung mga ganitong klase ng videos na ginagawa ko tungkol sa buhay pag-ibig, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. So, kung napindot mo na yung subscribe button, mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin. So, start na natin ang videos. So, ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon is mag-message na sa'yo ang isang lalaki? So, number 1, ipakita mong okay na sa'yo ang lahat at hindi ka nagalit. So mga kamamay, kung sa inyo man noon nagawan na kayo ng isang lalaki ng panloloko o kung nasaktan man kayo noon ng isang lalaki kung bakit kayo nagtampo, kung bakit hindi kayo nagparamdam, kung bakit naumay na kayo sa pag-chat sa kanya or parang na-feel mo na biglang nawala yung pagmamahal mo sa kanya, so ang kailangan mong gawin para i-chat ka ng isang lalaki or i-message ka ng isang lalaki, ipakita mo sa kanya o iparamdam mo sa kanya na tanggap mo na ang lahat, okay na sa'yo yung mga nangyari at hindi ka nagalit. Kasi kaya po ang isang lalaki is nagdadalawang isip na i-message ka or i-chat ka kasi alam niya na galit ka pa rin or alam niya na hindi pa rin okay sa damdamin mo yung mga nagawa niya. Okay? Kasi yung ibang mga babae dito, talagang pinaparamdam nila, hindi sila nag-chat, hindi sila nagme-message sa isang lalaki kapag sila ay sinaktan na, which is normal naman yon. Okay? Siyempre, sinaktan kayo, alam namang i-message nyo pa yung lalaki. Siyempre, para magsisi o matuto ang isang lalaki, hindi nyo i-message, hindi nyo siya i-chat, magbabago yung pakikitungo nyo. Pero, siyempre, lilipas ang araw, lilipas ang panahon, matatanggap nyo na rin yung nangyari. Ibig sabihin ay maghihilom din yung nagawa niya kasalanan sa inyo at nafe-feel mo na parang gusto mo na ulit siyang bumalik pero hindi mo siya ma-chat, hindi mo siya ma-message kasi siya yung may kasalanan. Okay? Siya yung gumawa ng pagkakamali kaya hindi mo alam kung paano yung way para sabihin na mag-message na siya. So, ang kailangan mo lang gawin para mag-message na sa iyo ang isang lalaki, iparamdam mo or ipakita mo, mag-post ka na okay na sa iyo ang lahat, tanggap mo na ang lahat at hindi ka nagalit. Okay? So sa ganyang bagay, mararamdaman ng isang lalaki na pwede ka na niyang i-reach out ulit. Pwede ka na niyang i-message ulit at hindi ka na magagalit sa kanya. Okay? So kapag naramdaman niyo ng isang lalaki na okay na sa iyong lahat, i-chat ka agad yan. I-message ka na kaagad yan at syempre, hihingi siya ng sorry, kapatawaran sa mga nagawa niya at hindi niya uulitin kung ano man yung ginawa niyang pagkakamali. Kasi ang hirap Kasi ang hirap bumalik, ang hirap bumawi kasi syempre totoong mahal mo yung tao tapos sasaktan mo, 'di ba? Kahit mangako ka diyan, kahit mag-promise ka diyan, hindi na yan maniniwala sa iyo. Kaya mga girls, kung gusto niyo na mag-message ang isang lalaki, iparamdam niyo na okay na kayo at tanggap niyo na ang lahat at hindi na kayo galit. Okay? So number 2, i-attract muli ang isang lalaki sa tulong ng pagpo-post nyo sa social media. Okay? Mag-post kayo ng pinakamaganda nyong kuha, yung pinakamaganda nyong anggulo, yung mga nakasave nyo dyan sa wallpaper o sa inyong photos na matagal nyo nang itinatago. So ito na yung pagkakataon para i-post nyo, para ipakita nyo sa madlang people, okay, yung itsura ninyo. Pero ang totoo naman dyan, gusto mo lang naman itong ipakita sa jowa mo. Gusto mo lang itong ipakita sa boyfriend mo or sa asawa mo na nagtatampo ka. Okay? Kasi kapag nakita niya na ang ganda mo pala o ang ganda mo, gumaganda ka, blooming ka, tapos magigising ang mga yan, okay, mula sa pagkakatulog, mula sa pagiging tahimik, magigising yan kasi makikita nila yung bagong ikaw, yung itsura mo, yung kagandahan mo, kasi ang ganda ng anggulo mo, ang ganda ng picture mo, talagang magigising, i-chat ka niyang kaagad, kakamustahin ka, okay, kasi nga siyempre, yung ba namang makita niya ang kanyang jowa, ang kanyang girlfriend, ang kanyang asawa na blooming, ang ganda, so i-message ka niya. Kaya ano pang iniintay nyo mga kamamay?
mag-post na kayo at ayusin nyo ang inyong itsura. At syempre, yung pinakamagandang photos nyo na ang inyong i-share sa social media. Para sa ganon, maalarma ang isang lalaki at i-message ka niya kaagad-agad. Okay? So, yun yung number 2 tips ko sa inyo. Magpaganda kayo at i-post nyo sa social media. I-attract nyo po ang lalaki. Okay? So, number 3. Piliin mo pa rin maging masaya sa kabila ng mga nangyari. Okay? So, kung meron man kayong nakaraan na pinag-awayan, hindi magandang pangyayari o hindi pagkakasunduan, so ipakita mo na sa kabila ng mga nangyari is okay ka na, tanggap mo na siya, tanggap mo na yung lahat. Kasi wala namang magagawa eh. Nangyari na yung mga bagay-bagay, nangyari na yung mga nangyari. So wala na tayong magagawa, past is past. So kailangan lang natin, kung mahal natin yung isang tao, yung isang babae o isang lalaki, is tanggapin na lamang ito at magsimula ng panibago at mangako na hindi na ulit ito muling uulitin. Kasi kapag ang isang tao nagbigay ng second chance, asahan mo na hanggang doon na lang yon. Okay? Kaya mga girls, okay, kung gusto nyo na mag-message sa inyo ang isang lalaki, ipakita nyo na tanggap nyo na yung lahat. Okay? At maging masaya kayo, piliin nyo pa rin maging masaya. At pag nakita yan ng isang lalaki, naramdaman na yung isang lalaki na okay ka na, so i-reach out ka na niya. Kaya maganda dito sa inyo manggaling yung go signal para i-message kayo. Kasi yung iba talaga, ang mga lalaki, sa takot na lang nila sa inyo, baka ikaw nagiging buwaya ka kapag nagagalit, eh baka yun ang dahilan kung bakit hindi ka niya i-message. Kahit okay, nakatype na yung send niya, ay hindi pa rin niya magawang ma-send. Kasi nga, okay, iniisip niya na baka kung anong reply mo. Baka kung ano ang i-chat mo sa kanya pabalik, baka mamaya sumbatan mo. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin okay sa iyo yung mga nagawa niya. Kaya mga kamamay, mga girls, mas maganda kung sa inyo magmula yung go signal para i-reach out kayo ng isang lalaki. Kaya ang gawin mo dyan, ipakita mong tanggap mo na ang nangyari at piliin mo pa rin na maging masaya. Okay? So next, i-improve ang sarili at maging maganda. Okay, ito yung napakagandang gawin kung sakasakaling gusto mong mag-message muli ang isang lalaki. So, kailangan mag-self-improve ka, hindi lang po sa itsura. Sa isip, sa ugali, sa status, sa kakayahan, sa skills, lahat. Kailangan i-improve mo lahat. Kung dati aminado ka na kulang ka pa sa kaalaman. Okay, nung magkasama kayo siguro, kaya siya humiwalay sa'yo, kaya siya umalis sa'yo, iniwan ka, nang walang dahilan, eh baka ang dami mo pang kulang sa iyong sarili. Unang-una, baka mamaya hindi ka marunong magluto. Pangalawa, hindi mo alam kung paano siya aalagaan. Di ba? Pangatlo, hindi mo man lang siya masikaso, hindi mo man lang siya maitrato bilang isang asawa. Baka mamaya, okay, mas matapang ka pa sa kanya. Okay, baka mamaya, palagi ka na lang nagsusugal o palagi ka na lamang kung ano-anong inuuna mo, hindi ka magpakananay sa mga anak mo. Baka mamaya hindi ka rin maging mabuting asawa sa asawa mo or sa jowa mo, kaya ka iniwan. So mas maganda dyan mga kamamay, ayusin mo ang sarili mo, okay, i-improve mo ang sarili mo para sa ganun, mapilitan ng isang lalaki or something na ma-realize niya yung mga bagay-bagay para i-chat ka. Baka kasi mamaya pinipigilan din niya yung sarili niya na i-chat ka kasi hindi ka natututo. Baka mamaya napakarami mong pagkukulang sa kanya, kaya siya humiwalay sa'yo, kaya niya pinipili na tumahimik na lamang at lumayo sa'yo, kaya hindi ka i-message. Kaya ikaw hanggang ngayon, nag-iisa ka dyan sa bahay mo, nag-iisa ka dyan sa buhay mo, eh masyado kang toxic sa kanya. Kaya ang maganda dyan mga kamamay, i-improve mo ang sarili mo, magpaganda ka, mag-ayos ka, lahat ayusin mo para sa pagbabalik ng iyong asawa, ng iyong jowa, is smooth na ang lahat, maayos na ang lahat, hindi ka na problema, hindi ka na sakit sa ulo. Okay, baka kasi mamaya, yung ibang mga babae dyan, siya yung sakit ng ulo sa bahay, sila yung sakit ng ulo ng kanilang mga asawa, kaya iniiwanan, kaya hindi i-message, kaya iniitsapwera na lamang. Kaya mga kamamay, kayo rin, kung gusto nyo gumanda ang buhay ninyo, ayusin nyo ang sarili nyo. I-self-improve nyo, ugali ninyo, kakayahan ninyo, mag-aral kayo, ipakita nyo sa inyong asawa na hindi lang asawa, okay, kayo. Kundi, kailangan kayo ay kakampi,
partner talaga sa buhay, sa hirap at ginhawa. Baka yung iba kasi dito, mga kamamay, yung mga babae, gusto lang nilang makasama yung lalaki kapag ginhawa. Pero pagdating sa hirap, nawawala na, pinapabayaan na lang yung lalaki. Kaya yung iba, pinipili nilang iwanan yung mga asawa nilang babae. Tapos yung mga babae magtatanong kung bakit sila iniwanan, hindi nila alam sa sarili nila, sila pala yung toxic, sila pala yung problema at sakit sa ulo ng kanilang asawa. Kaya mga girls, piliin nyo pa rin mag-self-improve. I-improve nyo overall para sa ganon. Okay, walang problema pagdating sa isang lalaki. Kasi baka yung ibang mga babae dito, isipin nila, lagi nilang lalaki may problema kapag sila iniiwan. Siyempre, tingnan nyo rin po ang inyong sarili. Tingnan nyo rin po ang inyong kakayahan. Baka mamaya, ang dami nyo palang pagkukulang sa kanya. Yung gampanin ninyo pagdating sa kanya, sa inyong mga anak, hindi nyo nagagawa. Kaya mas pinipili na lang nilang maghanap ng iba, lumayo at tumahimik na lamang. Kaya mga kamamay, okay, self-improve po ang kailangan at magpaganda kayo. Para sa ganon, muli kayong i-message ng isang lalaki. Para sa ganon, muli kayong tawagan ng isang lalaki. Okay, so mga kamamay, sana kahit na paano makatulong ang ilang mga tips na to pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Okay, so mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advices, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Okay, so paano mga kamamay? Sa mga gustong magpa-topic or magpa-content, magpa-advice, comment lang kayo sa comment section. Pag nabasa ko yan, gawa natin ng videos. And syempre, pwede rin kayo mag-reach out. Pwede nyo po akong tawagan, i-chat sa ating messenger. So meron po tayong messenger, Mamay Love Advice. Marireceive ko po at mababasa ko po lahat ng inyong mga message. Kung kayo may katanungan, so itanong nyo lang po sa akin. Okay, so paano mga kamamay, magandang gabi sa inyo. See you for our next vlog. Paalam.